Ngayon, gagawa tayo ng recap ng pelikulang tinatawag na Deep Water. Nagbukas ang pelikula kasama si Vic na nagbibisiklete sa bayan patungo sa kakahuyan at umuwi. Nakarating siya sa bahay at nakita niya ang kanyang asawang si Melinda, na nakaupo sa hagdan at nakatitig sa kanya. Sa loob ng bahay, kumakain ng almusal ang kanilang anak na si Trixie habang nakikinig sa isang lumang kanta ng McDonald. Sinabihan ni Melinda si Trixie na patayin ang kanta dahil naiirita siya. Dumating ang yaya ni Trixie at humingi ng paumanhin kay Vic dahil late siya dumating. Tinawag ni Melinda si Vic sa itaas at humingi ng tulong sa pagpili ng damit para sa party. Dumating sila sa party kung saan iniimbitahan ni Melinda ang isa sa kanyang mga manliligaw, ang music hero na si Joel Dash. Si Vic ay gumagala sa paligid ng party at nakatayo sa harap ng isang bintana. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita niyang hihalikan ni Melinda si Joel. Napansin ni Melinda na pinapanood sila ni Vic at medyo hindi siya komportable. Lumapit kay Vic ang isa sa mga kaibigan ni Vic at Melinda na si Mary. Nakita nilang dalawa si Melinda na sumasayaw kasama si Joel. Pumasok si Melinda sa bahay at sinabihan si Vic na sumayaw ng kaunti. Nang maglaon, umupo si Mary kay Vic at sinabi sa kanya na medyo nag-aalala siya tungkol sa kanya at sa relasyon nila ni Melinda. Sinabi niya sa kanya na nandito lang si Joel sa party dahil partikular na hiniling ni Melinda sa kanilang mga kaibigan na imbitahan siya. Tinanong ni Mary si Vic kung pareho silang nagtatalik o hindi. Sarcastic na sagot ni Vic, tanungin ba natin sila? Hindi nila ginagawa at pareho silang magkaibigan. Samantala, nalasing si Melinda at ipinaalam sa kanya ng kanilang kaibigan na si Grant na si Melinda ay lasing at sumasayaw sa kanyang piano. Nakita ni Vic si Melinda na sumasabog habang nakatayo sa piano. Sinabi ni Melinda sa lahat na bababa siya sa piano dahil hindi siya marunong mag-toast, ngunit marunong siyang tumugtog ng piano, at magpapatugtog siya ng isang kanta para sa kanila. Pagkatapos ng kanta ni Melinda, lumapit si Joel kay Vic. Sinabi sa kanya ni Joel na mayroon siyang dalawang bagay na sasabihin sa kanya. Una, pinasalamatan niya ito sa kanyang mabuting pakikitungo at sinabi sa kanya na gusto niyang bayaran ito. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang estranghero sa kanilang lugar, at sina Vic at Melinda, parehong naging cool sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Vic na dalawang bagay ang gusto niyang sabihin. Naalala at sinabi sa kanya ni Joel na siya ay isang napakabuting tao para sa pagpapalam sa kanya na makita ang kanyang asawa. Sinasabi niya sa kanya na ayos lang, ngunit minsan, ang ilang mga asawa, sila ay nagseselo. Tinanong ni Vic si Joel kung matagal na ba siya para marinig ang pangalang Martin McRae. Sinabi sa kanya ni Joel na, oo, kilala niya siya, at si Martin ang taong nawala. Naghuhugas ng kamay si Vic at sinabi sa kanya na marami rin ang nakikita ni Martin sa kanyang asawa. Medyo natarante si Joel at tinanong siya kung ano ang iminumungkahi niya. Sinabi sa kanya ni Vic na magkaibigan din si Martin at ang kanyang asawa. Tinanong siya ni Joel kung gusto niyang maniwala siya na may kinalaman siya sa pagkawala ni Martin McRae. Diretsyong sinabi sa kanya ni Vic na pinatay niya si Martin. Sinabi sa kanya ni Vic na syempre hindi pa niya sinabi kay Melinda dahil matatakot siya kapag nalaman niya ito. Itinama siya ni Vic na hindi niya kaibigan si Martin. Sinabi sa kanya ni Joel na si Martin ay kaibigan ng kanyang asawa. Si Joel ay umalis sa party sa takot sa kanyang buhay, na nag-aalala tungkol sa hindi direktang pagbabanta ni Vic. Nakita ni Melinda si Joel na umalis at sinundan siya. Tinanong niya si Joel kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa kanya na uuwi na siya. Pagkatapos ng salusalo, dinala ni Vic ang kanyang lasing na asawa, si Melinda, sa kotse para umuwi. Tinanong ni Melinda si Vic kung may sinabi ba siya kay Joel. Iniiwasan niya ang tanong nito at sinabing kausap niya si Mary. Sinabi sa kanya ni Melinda na nakita niya itong tumawa at sinabi sa kanya na hindi siya naniniwala sa kanya. Nagtawanan silang dalawa at sinabihan siya nito na sumakay sa kotse. Nakarating silang dalawa sa bahay at binabayaran ni Vic ang babysitter habang si Melinda ay gumagalan na walang pang-itaas sa bahay. Sinabihan siya ni Vic na takpan ang sarili dahil nasa paligid pa rin ang babysitter. Sinabi niya na ito ay hindi gaanong isang malaking bagay at nagrereklamo na ang Amerika ay medyo nakaka-suffocating. Humingi ng paumanhin si Vic sa babysitter at sinabi sa kanya na ang kanyang asawa ay mula sa ibang kultura. Maya-maya, sa kwarto ni Melinda, hinuberen niya ito at nilagyan ng lotion ang mga binti at hita nito. Sinabi niya kay Melinda na maaari siyang pumili ng isang taong may mas maraming utak, na nagpapahiwatig na si Joel ay hindi masyadong matalino.
Tinanong siya ni Melinda kung iyon ang interes niya sa isang babae, sumang-ayon siya at sinabi sa kanya na ang katalinuhan ay isa sa mga bagay na nakikita niyang kaakit-akit sa isang babae. Sinabi sa kanya ni Vic na siya ay napakatalino, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito sa paraang iginagalang niya. Bumaling siya sa kanyang tiyan at sinabihan si Vic na maaaring pipi si Joel ngunit pinasaya niya kung sino siya at na-turn on siya. Makalipas ang ilang araw, lumutang ang kwento sa kanilang social group na nagbanta si Vic na papatayin si Joel dahil sa pakikipag-date sa kanyang asawa. Si Vic ay tumatambay kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Grant at Jonas para sa tanghalian. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa pananakot ni Vic kay Joel at sa relasyon nila ni Melinda. Nang maglaon sa bahay, nalaman ni Melinda na binyantaan ni Vic si Joel, sinabing pinatay niya si Martin at hindi niya gusto ang anumang bahagi nito. Sinabi niya kay Vic na alam niyang may nasabi itong kasuklam-suklam kay Joel dahil isa itong maldito na ahas. Humingi ng tawad si Vic at sinabi sa kanya na napaka-stupid nito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya dapat sinabi ang isang bagay na katangahan tungkol kay Martin dahil kaibigan niya si Martin at namimiss niya ito. Sinabi sa kanya ni Melinda na hindi lang sa kanya ang hihingi ng tawad kundi kay Joel din. Sinabi niya kay Vic na nakausap niya si Joel at aalis ito sa Sabado, kaya niyaya niya itong maghapunan sa Biyernes sa kanilang bahay. Dumating si Joel sa kanilang bahay noong Biyernes, binati si Joel at sinabi sa kanya na gustong magluto ni Melinda, ngunit pinagbawalan siya ni Trixie sa kalan sa loob ng 2 linggo at mahabang kwento at tinanong si Vic kung nakauwi na si Melinda. Sinabi sa kanya ni Vic na wala si Melinda sa bahay at magiging silang dalawa na lang, at niyaya siya sa loob. Sinabihan ni Vic si Joel na mag-ayos ng sarili sa bahay at uminom. Pumunta si Vic sa kusina, kung saan naghuhugas ng mga plato ang maliit na si Trixie at nagbuhos ng soda para kay Joel. Tinanong ni Trixie si Vic kung sino si Joel. Sinabi sa kanya ni Vic na siya si Joel at kaibigan siya ng kanyang ina, tulad ni Martin McRae. Sumama si Vic kay Joel at tinanong siya kung aalis siya bukas. Kinumpirma ito ni Joel at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng trabaho sa New Mexico, mahusay ang sweldo, at ito ay isang kapana-panabik na karanasan. Sinabi sa kanya ni Vic na gumagawa siya ng lumang recipe ng pamilya, lobster bisque na may hint of tang at hindi masyadong creamy, na magugustuhan niya. Malungkot na sinabi sa kanya ni Joel na talagang allergic siya sa shellfish, at hindi niya ito makakain, kaya gumawa na lang siya ng grilled cheese sandwich para kay Joel. Sa hapunan, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa bagong trabaho ni Joel at sa kanyang pag-alis. Sinabi ni Melinda kay Joel na lagi niyang gustong bisitahin ang New Mexico. Sinabi sa kanya ni Joel na ito ay isang magandang lugar, ngunit siya ay magtatrabaho sa Albuquerque na medyo naiiba sa Santa Fe dahil ang Santa Fe ay medyo mas kaakit-akit at nais din niyang bisitahin ang Santa Fe dahil ito ay isang magandang lugar. Iminungkahi ni Melinda na maaari silang bisitahin siya kapag siya ay nanirahan doon. Medyo kinakabahan at natatakot pa rin si Joel kay Vic kaya sinubukan niyang gumawa ng mga dahilan para hindi sila direktang maimbitahan kapag lumipat siya sa New Mexico. Sinabi sa kanya ni Joel na hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang lugar kapag lumipat siya. Para maging mas palakaibigan ang pag-uusap, tiniyak ni Vic kay Joel na kung bibisitahin nila siya sa New Mexico, malamang na manatili sila sa isang silid ng hotel. Itinuro ni Vic ang pag-uusap sa ibang bahagi at mas magaan at tinanong si Joel tungkol sa inihaw na sandwich na kinakain niya. Sinabi sa kanya ni Joel na talagang kamangha-mangha ito. Sumama si Melinda at tinanong si Joel kung maaari rin siyang kumain ng inihaw na cheese sandwich dahil hindi niya gusto ang lobster bisque. Nakatingin sa kanya si Vic nang may disappointment kapag kinukutsa niya ang kanyang mga pagsisikap sa pagluluto. Natikman niya ang sandwich at namangha sa sobrang sarap nito at sinabi kay Vic na nakakamangha ito. Sinabi ni Vic kay Joel na si Melinda ay may panlasa ng isang 12 taong gulang. Sinabi niya kay Joel na nang isama niya siya sa kanilang unang date sa pinakamagandang restaurant sa lungsod, umorder siya ng mac and cheese. Sinabihan sila ni Melinda na naaalala niya at para sa kanya ay parang nahihiya si Vic na makasama siya. Sinabi sa kanya ni Vic na hindi siya nahihiya ngunit napagtanto niya na umorder siya mula sa menu ng mga bata upang makatipid ng silid para sa alak. Itinuro ni Melinda kay Joel na hindi umiinom si Vic at minsan ay naiisip niyang hindi ito normal dahil ang mga normal na tao ay nakakapag-let go minsan. Kinagabihan, kinumpronto ni Joel si Vic at tinanong kung hihingi ba ito ng tawad sa kanya o hindi. Tinatanong siya ni Vic kung ano.
Sumagot si Joel sa pananakot sa kanya at pagsisinungaling tungkol sa pagpatay kay Martin. Hindi pa rin lumalapit si Vic para sabihin sa kanya ang totoo at sinabing pinatay niya si Martin gamit ang martilyo. Tinapos ni Vic ang gabi sa pamamagitan ng pag-order ng Uber para kay Joel at sinabihan siyang umalis. Bagamat parang tapat na pinatay ni Vic si Martin, kalaunan ay nabunyag sa balita sa TV na si Martin ay natagpuang binaril hanggang sa mamatay ng ibang tao. Ang susunod na manliligaw ni Melinda, ang guro ng piano na si Charlie Delisle, ay iniimbitahan sa isang pool party sa bahay ng kaibigan ni Vic. Tahimik na nagseselo si Vic. Sa kanilang takot, si Charlie ay patay sa pool, na tila nalunod. Sa pagtatanong ng mga pulis, mabilis na inakusahan ni Melinda si Vic ng pagpatay kay Charlie. Maya-maya, nagbibisikleta na naman si Vic. Tense at nabalisa siya habang nagbibisikleta dahil sa pag-iisip na si Melinda ay nakikipag-sex kay Charlie. Napag-alaman na si Vic pala ang pumatay kay Charlie. Nang makapasok na ang lahat ay pilit niyang nilunod si Charlie. Sa tulong ni Melinda, si Don ay lihim na kumukuha ng isang pribadong investigador, na kalaunan ay nagpanggap bilang isang psychotherapist. Si Vic, gayunpaman, ay mabilis na natuklasan ang balangkas na ito at nag-crash ng isang tanghalian ng pamilya Wilson nang hindi inanyayahan. Nalantarang inaakusahan si Don sa harap ng kanyang asawa at anak na babae. Makalipas ang ilang oras, muling nakipagkita si Melinda sa isang matandang kasintahan sa kolehiyo, si Tony Cameron, na muling nag-udyok ng selos sa loob ni Vic. Nakilala ni Tony si Vic sa kanyang silid kung saan itinatago niya ang lahat ng kanyang mga kuhol. Tinanong siya ni Tony tungkol kay Melinda at sinabi ni Vic na nasa itaas siya. Nakilala ni Melinda si Tony sa itaas at sinabi sa kanya na hindi pa rin siya makapaniwala na nandito siya. Ikinwento ni Tony kay Vic ang kanyang negosyo. Sinabi ni Melinda kay Tony na napaka-inspire ng kanyang negosyo at hinahangaan niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Melinda ang isang katotohanan kay Vic na si Tony ang unang Amerikanong naibigan niya. Sinundan ni Vic si Tony at sinabi sa kanya na sinusubukan ka ni Melinda na makipag-ugnayan sa iyo dahil gusto niyang ipakita sa kanya ang isang lugar ng gusali na palagi niyang pinag-uusapan. Sinabi sa kanya ni Tony na kakaiba dahil wala itong binanggit. Sumakay siya sa kotse at itinulak siya ni Vic sa kakahuyan ng mag-isa bago siya pinaalis sa mabatong burol sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng malalaking bato at pagpatay sa kanya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Vic sa sapa upang kunin ang scarf ni Melinda mula sa isang picnic na paglalakbay nila noong nakaraang araw. Habang sinusubukan niyang ay sobsob ang katawan ni Tony sa tubig, bigla siyang nagulat kay Don, na nahuli siya sa akto at pagkatapos ay walang ingat na pinaandar ang kanyang sasakyan upang tumakas para humingi ng tulong. Hindi sinasadyang naalis ni Don ang kanyang sasakyan sa bangin at agad na namatay sa pagkakabangga. Kasabay nito, nakita ni Melinda ang wallet ni Tony na nagsimulang mag-impake si Melinda, nagbabalak na umalis kasama ang kanyang anak na babae, ngunit mapanghamong hinarap ni Trixie upang manatili. Matapos mag-isip, sinunog ni Melinda ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Tony, na nagmumungkahi na balak niyang manatili kay Vic sa pag-uwi nito.